Boss, tama ba na sinasamba ang ginawa ng tao tulad ng semento or gawa sa kahoy? Semento. Ay, nasagot mo na nga yung sarili mong tanong eh. Kaya ka nagtatanong ganyan kasi nagdududa ka. 'Di ba? 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Kawangas ng anumang bagay na nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo yuyukuran sila o pagsisilbihan man, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin na nangapopuot sa akin. Ikaw nga mismo nagdududa ka eh. Diba? Habakuk 2:18. Ano na papakinabang niyaong malililok na gumagawa ng mga larawang inanyuan na nagtuturo ng kasinungalingan? Alam mong kasinungalingan yan eh. Diba? Gaano pa karaming talata sa Biblia ang kailangan ninyo, Pilipinas, para matuto kayo na ang larawan hindi sinasamba? Sabi nga kay Isaias eh, 'di ba? Mismo Diyos ang nagsasabi. Ako ang Panginoon ng langit at lupa, hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa mga larawang inanyuan. Ayaw ng Diyos nun. Ayaw. Nagagalit nga ang Diyos kapag sumasamba ang tao sa larawan eh. Nakita niyo naman yung nangyari sa panahon ni Moises eh. Hindi Diyos yung ganito dahil hindi naman nagsasalita at nakakarinig. Sinabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. May bibig, ngunit hindi makapagsalita, at hindi rin makakita mga matang pinasadya, di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay ngunit walang pakiramdam, mga paa ay mayroon din ngunit hindi maihakbang, ni wala kang naririnig kahit munting tinig man lang. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito'y parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap ng ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos.